Hi guys! Welcome and welcome back sa ating video. So for today's video ay kakaibang video po ang ating gagawin kasi hindi po siya basta-bastang vlog. Ganun. So for today's video nga ay isi-share ko sa inyo yung aking experience. Mainit-init pa. So isi-share ko sa inyo guys para hindi ko naman siya makalimutan. So anyway, ang ating pagkuha ng ating pasaporte. But anyway, cute ba yung aking filter? So gumamit tayo ng filter for today's video para naman medyo blooming ang peg para hindi na sobrang thunder ganon. So anyway guys, ay panoorin nyo, patapusin yung video ito para magka-idea din kayo. So ang title nito, syempre nakikita nyo sa description down below, kung paano mag-renew ng pasaporte. Okay? So, yun na nga guys. At before tayo syempre pumunta sa DFA, ayan, ay magpapa-book tayo. Ayan. So, sa mga gustong magpa-book, sa mga walang time mag-book, ayan, comment down below or i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. Ilalagay ko na lang sa description. And, syempre, minimal yung mga service fee po natin. Ayan. So, anyway, yun na nga. At ang first step is magpa-appoint. Ayan, magpa-appoint sa kanilang website. And napaka-easy lang po ng steps kung paano mag-appoint. Ayan. So, next is, syempre, after ng appointment, pili tayo ng date and time, ng mga available na date po doon nakalagay. And then, after which guys is, ayun na nga. So, ito na ang katotohanan sa pagkuha ng ating mga passport. Ayan. So, ito siya guys. Pag nagpa-appoint po tayo, andito. Sabi dito na appointment time is 11 to 12. And sabi din dito na 15 minutes to 30 minutes before ay nandun na po tayo sa ating schedule time. And for me is hindi ko na binasa to. Syempre ako pa, na minsan hindi binabasa talaga ang lahat ng nilalagay. 5 minutes ay andun na po tayo. And ang dami ng pila guys. So nakipila tayo, ganyan. And nakipila tayo ng ang haba-haba. Yun pala guys is isang tip pala pag kukuha po tayo ng passport or magre-renew po tayo ng passport, magtanong po tayo sa security guard na mababait naman sila and approachable naman sila kasi nga yung PSA, wala akong PSA but then okay naman yun guys. Anyway, before pala tayo pupunta guys is syempre kailangan nating dalhin lahat ng ating mga requirements. Okay? So, sa mga magre-renew, ang kinuha ko lang po is yung aking old na passport and yung printed na sinend sa ating email. Ayan, which is ito guys. Pero yung mga iba, kinuha na nila yung mga importante na mga part nun. Pero, meron naman yung mga print na ganyan. And then, yung mga to, ayan. And then, yung mga to, kailangang dalhin po lahat. So, meron, pag magpapa-point po tayo, meron silang isi-send na, meron silang isi-send and then ipiprint po natin at yun po ang ating dadalhin dun guys. And aking dinala is yung old nga na passport ko. Dapat Xerox po yun guys. And then, ID. Ayan, ID na Xerox copy din. Ayan. So, yan na nga at dapat dalhin po natin lahat ng requirements kasi once nandun po tayo sa may processing and wala po yung mga ibang requirements ay syempre babalik po tayo and super haba ng pila pag babalik po tayo doon. And yun po ang aking experience. So, balik po tayo sa nakikipila ako, ayan. So, hindi po tayo nagtanong, nakipila lang tayo. And, yun palang pila na yun, guys, is yung mga tinatawag nilang returnee. Ayan. Yung mga returnee, yun po, guys, yung mga pinapabalik kasi nga kulang po yung, or kulang yung mga requirements
po nila. Okay, so sa mga mag-apply ng kanilang mga passport, ito po yung mga kailangan. Ayan, original PSA birth certificate. Ayan, sa mga marriage, syempre yung mga marriage contract. And then, Xerox copy of 2 valid ID. So, ito yung mga pwede sa kanila guys. SSS ID, driver's license, postal ID, company ID, and yung voter's ID. And, syempre yung sinend nga na ipapaprint and then pipill upan yun guys. And sa mga renew naman guys is yung application nga na yun, and then original passport, yung old, ayan, and then Xerox copy of 1 valid ID, pero sa akin dalawa yung ginawa ko na lang guys para sure. And then yung embassy appearance, pero hindi na yun guys tinanong sa akin. And sa mga minor applicant naman is PSA certificate, and then original passport, yung old, ayan, kung yung mga old, ayan, and then marriage contract, and then yung mga minor, meaning minor, 18 years or 17 years old and below, ayan. So yun yung mga kailangan mga document na kailangan po nating dalhin. So on my case, nung first time ko guys is lahat talaga ay dinala ko. Form 137 dinala ko din guys. Pero ngayon mga simple na lang yung mga dinadala. Ayan. So yun na nga, at kailangan natin yung dalhin. Ayan, tip number 1 or ayan, tip number 1. And then tip number 2, kailangan magtanong po tayo sa guard para hindi kayo matulad sa akin na nakipila ko ng kulang-kulang 1 oras. So, kung siguro nagtanong tayo sa guard ay madali lamang po ang process ng ating pagpaprocess. O yan. So, next thing is, syempre makipila tayo doon sa naka-appoint. Ayan. So, first step is punta po tayo sa may parang information, and then titignan yung mga document natin kung okay ba yun. And meron silang ibibigay na para siyang feedback form. Ayan. And then, sasabihin na lang kung magpo-proceed ba tayo sa next step. So, ang next step guys is sa processing. Ayan. Sa processing naman guys, ang ginagawa doon is titignan yung mga papel mo kung okay ba, kung mayroon ka bang kulang. So, mostly yung mga returnee is doon sila nag-stop talaga kasi syempre titignan yung mga papeles mo, ayan, kung kompleto ba, kung meron ba yung mga ID, basta yung mga sinabi ko guys, kaya dapat dalhin niyo po yun. So most of the applicant or yung mga nagpa-appoint is dun talaga po sila sumasablay kasi nga yun nasabi ko na kulang sila ng papers. And then pag nakapasa ka na dun guys, ay sasabihin naman kung saan ka pupunta. So in my case dito sa DFA Baguio is next is yung window 5, which is dun ka magbabayad or dun nila tatatakan yung papel mo na paid ka. Ayan. So, meron akong sample dito. Ayan. So, hindi ko papakita bonggang-bongga kasi syempre may pangalan. Ayan. So, ayan guys. Electronic receipt number. Ayan. So, ipiprint nila to or meron na to sa print natin pero syempre i-verify nila. Like ito guys na meron siyang tatak. Ayan. And then, meron ito. Lalagyan nila siya. And then, after which guys, syempre madali lang naman kasi nga nagbayad tayo online. And then, next naman is yung step number. Wait lang. Titingnan natin yung ating kodigo para bonggang-bongga tayo. Okay. So, next step is step 4, which is sa step 4, or nakalimutan ko pala sa processing, sa step 2, ay sa mga nagre-renew is bubutasan yung kanilang passport. Ayan, so bubutasan nila yung ID or yung passport na old natin. Syempre for hindi ko alam kung anong reason pero para siguro para hindi magamit. Ayan, para hindi gamiting mameke na mga basta ganun guys ang pagkakaintindi ko. Basta bubutasan. Ayan, yun yung step number 2. So, syempre, nag-step number 3 na tayo. So, next is yung step number 4. So, step number 4, guys, ay dun po yung kung saan ay nagpipicture po yung pa-ID and then yung lahat ng thumb. And syempre, titignan yung ating electronic receipt number. Ayan. So, and then dun guys, ay verify mo, dapat tignan mo yung mga laman
Ayan, kasi ganyan po guys. Yan. Basta ganyan. O, di ba? Huwag ko na ipakita kasi nga syempre, ano yun, identity ko to, no? So, dun mo guys, titignan kung yung mga information mo dun is correct. So, dapat i-verify mo dun yung name mo, pangalan mo, birthday. And in my case pala guys, yung aking form na print nung sa appointment ay nagkamaling aking birth, ano ba yun, yung kapanganakan, lugar ng kapanganakan, kamali. Pero okay naman guys kasi nga pwede mo namang sabihin doon, and syempre i-verify mo nga kung correct yung mga information mo kasi nga yun na talaga yung final. So pagkatapos ng picture and then thumb, ayan, and magpipirma ka. Ayan, doon magpipirma. And then, i-verify mo na lahat ng information mo. Ayan. So, isa pa lang tip guys, sa pagkuha ng passport is, kailangan tayong magdamit ng with color, ganyan. So, ano naman sa reminder sa ating papaprint nga guys, yung dapat po hindi tayo, or dapat magsuot tayo ng with color. And wag po tayong mag-makeup ng heavy makeup. Sabi dito, dress appropriately. Avoid wearing heavy or theatrical makeup. A medical certificate can be required for medical procedure done on the applicant that may interfere in the photo or fingerprint capture. Pero ito nga guys, yung ating mananamit kailangang presentable. Ayan, hindi siya planging neckline, hindi siya spaghetti, ganyan. And yung makeup natin, simple lipstick lang aking ginawa. So dito sa video is filter lang po siya guys, pero naka-simple lipstick tayo for today's video sa ating pagkuha ng ating pasaporte. So, napakadali lang guys mag-process ng passport. Yun lang, at kailangan mo ng patience. Siyempre, may mga pila gaya ko na nag-apply or yung appointment ko is 11 pero nagiging quarter to 12 na nga kasi di ba nagkamali tayo ng pila. But then sa loob, siyempre, makikipila ka pa rin. Ayan. So, hindi naman mabilis or hindi naman matagal, kasi nga may based sa aking nabasa sa loob guys, share ko lang sa inyo. Sabi dito na pag sa first daw, sa my first step is 5 minutes, sa processing is up to 10 minutes, and sa approval naman is 3 minutes, and then sa payment is 2 minutes, and then sa encoding naman, yung sa step 4 is 10 minutes. Syempre maraming doon kasi ang daming nilang i-click, pero for me is napakabilis lang naman siya. But then 10 minutes daw yun guys. So capturing, ayan, capturing of yung photo selfie, ganun. So sa selfie pala guys, o hindi selfie, ID, yung mukha mo dapat show siya, ayan. So yung buhok mo nakalikod na ganyan, ayan, ganyan. Ayan, and then hindi pwede kang ngumiti pero wag mong ipakita yung ngipin, ganun. Ganun. So yun, I'm capturing of photograph and biometric. So yung sinabi ko kanina, yung ganun sa tapos pipirma, and then transmission, electronic transmission approved, passport application. So hindi ko naman napansin to guys. And then yun nga guys, and then releasing of passport. Pero yung releasing of passport is up to 12 days pag hindi po rush, up to 12 days. So ngayon is 7 and makukuha ko siya sa 23 daw. Pero pag rush naman guys is parang 13. Pero mas mahal naman guys pag hindi ka nagra-rush, 950, and pag rush naman 1-2. Ayan. So yun guys, and for me ay okay naman, mabilis pa rin ang pagpa-process. And syempre no noon time break sila, kaya salit-salit, kaya okay lang yun guys. So ayun ang aking experience, and napaka-easy mag-process. Yun nga lang, at talagang patience ka sa pagpila. Syempre minsan kasi yung mga napansin ko kanina, yung sa processing guys, kulang siya ng ID, or yung ID niya is hindi siya yung parang mas mataas yung level, kumbaga.
Kasi tinatanong ni ma'am, yung andun sa processing kanina, na wala ba siyang national ID, and sinasabi na nag-apply pa daw pero wala pa daw, and sabi na naman ni ma'am na pwede naman na daw sa kanila ang postal. So, ang postal naman guys is mabilis lang namang applyan. Ayan. So, siya ay isang returnee. Ayan. Siguro nag-apply siya and then hindi na naman na-approve and then nag-return siya. So, ngayon, pina-return na naman ulit kasi nga kulang na naman yung kanyang ID. So, pinapabalik na naman siya. And then, yung next na naman na aking napansin sa step 4 is parang kulang ng pagkakaintindi kasi nga, yun pala guys, kasi nilagay ng girl na nilagay niya yung sa kanya kasi parang i-email yung may 2 option kasi pala ng passport, pick up or deliver, pero sa kanya deliver guys since nas taga Visayas, pero ang nilagay niya as delivery address is yung agency, which is wrong. Dapat po hindi natin nilalagay ang agency sa delivery kasi nga yung passport ay sa atin lang po guys, okay? Hindi po natin i-address sa mga kaibigan natin or whatever. Dapat yung address po natin ang ating ilalagay. Kasi yun po ang nagka-problema kanina. So medyo matagal, mga umabot pa yata ng 20 minutes or ewan. Basta ang tagal nila kasi nga hindi masyadong nagkikits ata ni ate girl yung sinasabi ni ma'am na hindi pwedeng agency yung address ng delivery. So, taga Visayas siya, pero sa Manila siya nakatira. Ayan, and doon na naman po sa may parang may pipilapan ka kung delivery is yun na naman po, magkamali na naman po siya. Dapat sinabi ng ma'am na hindi pwede. So, isang tip pala guys na pag i-deliver po yung ating mga passport o ating passport is yung exact na address po ang ating ilalagay or ating address. Huwag po nating ilagay yung address ng iba. Malay mo mamaya ibenta nila yung mas lalo pag mga agency dahil. Huwag mong sabihin mabait yung agency kasi hindi po natin alam yung laman ng kanilang B2 ganun. So that's it guys, and I hope naman natutunan kayo. Ayan, so nag-renew po tayo and in 12 days ba? Basta 23 ay makukuha ko na ang aking 10 years warranty. 10 years expiry. Ano tawag doon? Basta mag-expire yung bago. Ayan, basta bago na passport na mag-expire. Validity, ayan. Validity in 10 years. And yun pala guys, pag 18 above is 10 years ang validity ng ating passport. Pero pag 17 below ay 5 years. So, ayun guys, and sana ay may natutunan kayo sa aking pag-share ng experience. And this is based on my experience and based on my observation, mga inday. So, thank you for watching and see you again on my next video. Bye!